weakness and painfulness, in watching, often in hunger and thirst, in fasting, often in cold and nakedness. So grabe, ang naranasan ni Paul. Kita mo, dahil sa pananampalataya niya sa Diyos ay siya ay naranasan niyang mapalo at naranasan niyang batuhin. Naranasan niya rin lumubog yung barko sinasakyan niya para lang sa pag-share ng gospel. At naranasan din ni Paul na sabi dito, puro perils, so perils. Diba? Ay kahit kanyang countrymen, kahit kanyang kabayan ay galit din sa kanya, inuusig siya dahil sa pananampalataya ni Paul. So kung kay Paul nangyari to, wala pa sa atin naranasan to, no, na pag-share ng gospel na nabugbog o ano, siguro asar, pero sa kanya physical suffering. So nakita natin dito na hindi ma-avoid ng pananampalataya natin ang physical suffering. Talagang darating sa atin ito. Sabi pa nga ni Jesucristo na ako nga ay nasaktan, di ba? Nasaktan si Kristo sa physically. So, paano pa kaya tayo? Diba? So, meaning, hindi ito hindi natin ma-avoid ang physical suffering. So, hindi lang physical suffering. Paul also suffered from a thorn in the flesh, which means, doubtless, a physical weakness of some kind. So, hindi lang pala sa physical, kundi sa tinik sa laman. Siyempre, lahat naman ng Kristiyano, porket ba Kristiyano, hindi ka na matempt ng kasalanan? Hindi. Siyempre, tinitempt din si Apostle Paul. Diba? So, minsan, nagda-doubt din siya. Pero, one time, alam natin, ang ginawa ni Paul, kinausap niya ang Diyos. Kinausap ni Paul ang Diyos ng 3 ulit na mawala ang kanyang thorn of the flesh. Pero ito ang sagot ng Diyos. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Grabe no? Ikaw na nga, anak ka ng Diyos, pero ito ang sinabi sa'yo ng Diyos. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Mahirap pero kailangan natin manampalataya sa sinasabi ng Diyos. Dahil ang Diyos natin ay tapat. Siya ay kagaya ng kahapon, bukas, at magpakailanman. Napakagandang sagot ng Diyos na naglilive sa atin ng magmanampalataya sa Kanya. Si Paul is a man of faith, pero pinahintulutan ng Diyos ang sagot ni Paul. Pero anong sinabi ni Paul? Most gladly therefore, I will rather glory in my infirmities than that He, power of Christ, may be seen upon me. Diba? Napakaganda ng reply ni Paul. Hindi siya nagreklamo, Lord. Pero anong sinabi niya? Lord, kung ito yung way para mas mapakita ko yung glory ni Jesucristo sa buhay ko, okay lang, tatanggapin ko ng malugod. So sana maging ganun din tayo mga Kristiyano. Diba? Na although kahit ito na, ang hirap, parang gusto na natin mag-back out sa ministry. Diba? Kahit minsan pa, wala pa tayong nasesyon ng gospel. Pero still, dapat, anong gawin? Kagaya ng sagot ni Paul, Lord, sa buhay ko, kung ito ang gusto nyo, mag-glorify ko kayo sa aking buhay. Kung ito ang kailangan para mapakita ang inyong kadakilaan na ginawa sa krus ng Kalbaryo. Bakit hindi? Okay? So, naging malinaw. Number 2, does not shield from loss of earthly possession. Naniniwala ako na pinagpapala ng Diyos ang mga anak niya. Kagaya ng ginagawa niya sa bawat isa sa atin. Di ba? Kami ni Toli, isang payat namin. Pero tignan niyo naman ngayon, Sarah, payat. Pero, di ba? So, alam naman natin lahat na ang bawat sa atin ay pinagpapala. Si Daddy, nakita ko yung wedding picture niya.
grabe, sobrang payat, parang butiki, pero ngayon, nalusot niya si Daddy. So lahat tayo pinagpapala dito. Kahit sa atin naghirap, nakakakain pa rin tayo 3 times a day. Minsan pa nga, 5 times, 7 times, yung mga chichirya, mga lollipop, di ba? So, napakabait ng Diyos sa atin. Paul, naniniwala ko na pinagpapala ng Diyos ang kanyang tapat na anak sa kanya. Pero, kadalasan, wala tayong pananampalataya. Sige lang makaserve sa kanya, ng tira-tira. Yung naalala ko, yung flower sa kasal ni Kuya Ricky ay, di ba? Inuwi. Tapos yung iba naman na, piso na nga lang, ayaw pa maibigay. 10 piso yung kinita. Ito na nga yung ayaw pa ibigay. Di ba? Sige lang tayo mag-serve, bigay ng tira-tira, maliit sa choir. Tapos, maliit din sa pag-serve sa dito. Tapos nakatoka, magpakain ng bata, hindi rin nabibigay. Diba? Tapos nakalimutan mag-soul winning, kahit ano man lang. Tagal ng Kristiyano, wala pang na-witnessan. Christian family, wala pang na-save, wala pang na-share ng mabuting balita. So, diba? Hindi basta sige lang makaserve ng tira-tira o hindi best para sabi pagpalain daw. Para pagpalain ako nito. Pero ano ba yung sinabi ni, kagaya ng prayer meeting? Ano ba yung naalala natin sa topic ni Kuya John Fritz? Hindi nalulugod ng Diyos dito. Yung half-hearted service natin. Kasi, yan ang natin mentalidad na pag nagbigay ako, doble kaagad. Hindi ganon. So, does not shield from earthly possessions. Ibang Kristiyano ang isipan na magsamba, mag-serve, at magtiwala sa Diyos at kay Kristo ay pagpapalain na. Diba? Ngunit pag sinubok lang, tinest lang ng Panginoon, binawasan lang ng piso yung kita, binawasan lang ng 5 piso yung kita, ano sabihin? Kala ko ba dodoblehin? Kinardasan pa ako ng 5 piso So, grabe naman. Diba? Bawasan lang ng kita, ay grabe na mag-rebelde sa ako. Binawasan ako ng piso, di ako magsimba. Pero ba dapat? At ang pakiramdam ay nabigo pa ang Diyos. Yung pakiramdam na hindi totoo yung Diyos sa salita. Pero, wait, i-double check natin. Hindi po ganoon. Hindi ang Diyos ang nabigo, kundi tayo ang nabigo. Hindi ang Diyos. Diba? So, does not shield from loss of earthly possession. Number 3, does not guarantee is. Hindi, anong guarantee is? Guarantee is. Okay. Does not guarantee is. E-A-S-E. Si Moses, Prince of Egypt, choosing rather to suffer affliction with people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Si Moses, maganda ang buhay niya. Pero, may nanampalataya siya sa Diyos. Pero, pinagpalit niya ang kanyang earthly possessions para maging way na gamitin ng Diyos na makaalis ang Israelite sa Egypt. Diba? Ang iba naman na dito ay makita natin sa Hebrews 11:36 to 38. Hebrews 11:36 to 38. And others had trial of cruel mockings of scourgings, yea, moreover of bonds and imprisonment. They were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with the sword. They wandered about in the sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented. Of whom the world was not worthy, they wandered in deserts and in mountains and in dens and caves of the earth. So ito ang kalagayan ng ibang naging Kristiyano sa Old Testament. Kung babasahin niyo ulit yan, makita natin yung paghihirap ng mga Kristiyano.
Pero bakit pa rin sila hindi umalis sa kanilang pananampalataya? Diba? Paano nila ito nalagpasan? Dahil sa kanilang faith sa Panginoon. Si Abraham, di ba? May iba akong sinasamba na Diyos. May dumating na itong Diyos na to. Tapos sinasabi, alis pa ako sa sarili kong lugar. Pero bakit siya sinunod? Kasi siya ay may pananampalataya. Di ba? So, does not guarantee is, hindi porket na tayo ay may pananampalataya, ay relax na ang buhay ko. Hindi ganon. Okay? Number 4, does not shield from grief. Ano tayo sa shield? Lahat tayo ay magkakaroon ng kalungkutan. Tama. Diba? Pag ako ay bumagsak sa test ko, nalulungkot ako. Pero nung high school, hindi. Ngayon, nalulungkot na ako. Pag ako ay napagastos ng sobrang dami, nalulungkot ako. Kaya nanakawan ako, malulungkot tayo. Pag tayo ay niloko ng tao, tayo ay malulungkot. Pag tayo ay napagalitan, syempre malulungkot. Diba? Pero, isa sa mga talagang nakalungkot. Diba? Yung umaalis sa ating buhay. Dahil, parte na ng buhay ng tao yan. Merong dumadating at merong umaalis. Mga mahal natin sa buhay ay maaaring mawala sa ating piling. God does not promise anything else for saints and sinners come to die. So lahat talaga dadating sa kamatayan. Diba? Si Jesus Christ nga namatay. Pero sa Jehovah's Witness, patay na yun. Pero sa ating Kristiyano, si Jesus Christ? Nasa langit, buhay. Diba? So, si Kristo, siya lang ang nakaka-conquer ng death. So, darating yan sa buhay talaga natin. Na hindi porket may faith ka, ayun nga, si Dolphy namatay, siguro yung mga nag-pray, may faith na baka makasurvive pa. Pero, darating talaga sa time na mamamatay ang isang tao. Diba? Nakakalungkot isipin, pero it is part of our life. Okay? So, sana dito, naging clear itong part na to sa atin na ang mga hindi ginagawa ng ating pananampalataya. Diba? Ulit, does not shield us from physical sufferings, does not shield us from loss of earthly possession, does not guarantee ease, does not shield from grief. So, hindi lang ito ang mga hindi pa nagagawa ng faith, marami pa. Pero this is only the part of it. Okay? So, Roman numeral number 3. Punta man tayo sa good side. Siyempre, negative tayo. Gusto naman natin, positive yung ending natin. Diba? Pag nanonood tayo ng teleserye, gusto natin happy ending eh. Diba? So, number 3, what faith does? Ano ang ginagawa ng pananampalataya sa ating mga Kristiyano? Diba? So, number 1, faith saves. Diba? Ang pananampalataya ay nakakapagligtas. Nung time ni Noah, sila Noah, nanampalataya sa Diyos. Nanampalataya rin sila. Paano? Gumawa sila ng arko. Kahit yung ibang drawing pa nasa nasa bundok eh. Diba? Tapos, sabi ng mga ibang tao, dinidiscourage siya. Hindi naman darating yung ulan eh. Wala namang ulan, no? Ang araw-araw dito, tingnan nyo, surog na ako. Tapos, uulan pa ba? Yung iba siguro, siya sabi sa kanya, ganon. Pero, dahil sa faith, diba, naligtas yung pamilya ni Noah. Okay? Sabi dito, faith saves. Ephesians 2:8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and not of yourselves. Hindi dahil sa ating sarili, it is the gift of God. Regalo ng Diyos, not of our works, lest any man should boast. So, faith saves. Diba?
hindi good works. Kasi kung good works, di ba, lahat ligtas na. Nung bata ka, kahit sabihin natin nung bata ka, magmano ka lang sa magulang mo. Di ba, good work na yun. Kabuti yung asal, save ka na. Sabi nga nung may nagsabi sa akin, so, pag irarason mo daw kay Peter daw, pag dumating daw sa time na nandun ka na sa langit, siya daw yung mag-ano sa'yo. Sabihin mo daw yung good work na ginawa mo, papapasunod ka na sa langit. Hindi kung, halimbawa, mamamatay tao ako, sabihin ko nung bata ko, ay, nagmano po ako, nagbigay ako ng piso sa kaibigan ko, pasok ka na sa langit. So, hindi ganon. Dahil ang tanging na makapagligtas ay si Jesus Christ. So, faith saves. Not of our works, lest any man should boast. Hindi tayo makapagmayabang dito. Salvation is not by work, it is not by doing, but it is believing. Diba? Yan ang ating salvation. Hindi sa ating mga gawa, kundi sa paniniwala. Kanino? Sa Panginoon. God has put salvation in such a place that it can be reached by all men. Diba? Ginawa ng Diyos ang kaligtasan na lahat ng tao ay maka-reach, na lahat ng tao nasa kanyang desisyon kung tatanggapin na si Jesus Christ bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. So, tawag dito, di ba nga, kung kagaya sa time ni Elijah, ay ginamit ang mga raven, crow ba yan o raven, para magbigay kay Elijah ng pagkain, karne, at gano'n din sa atin. Kung pwede rin gamitin ng Diyos ang mga maliliit na bagay para maligtas ang isang tao. Minsan nga, di ba nga, hindi pa siya talaga sure na safe siya, pero ginamit niya, nag-share siya ng gospel. Tapos later on, na-realize niya na hindi pala siya safe. Pero syempre, kung yung tao na na-witnessan niya ay talagang nanampalataya, ay ligtas yun. Diba? Ganon ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Faith saves. At ganon din kabuti ang Diyos sa atin na binigay niyang kanyang buktong na anak na si Kristo Jesus para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Napakabuti niya sa atin. Na para reach by all men. Number 2, faith justifies. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sabi sa Romans 5:1. Romans 5:1. And yan po ang sinabi dyan sa Romans 5:1. When we are justified, diba, tayo ay ginawang tuwid ng Panginoong Diyos. Excuse me. Tayo ginawang tuwid. Kahit tayo ang gawain natin ay baluktot sa kanyang harapan, pero the moment na tayo humingi ng kapatawaran sa kanya at tinanggap natin siya bilang Diyos sa kapagligtas, tayo kanyang justified. Ginawa niya tayong tuwid sa kanyang harapan. So, ito ang ginagawa ng pananampalataya. Number 3, faith stabilizes. Sa Ephesians 6, by the way, ang stabilizes, yung balance, para hindi ka mag-waver o kaya madapa, stabilizes. Okay. So, Ephesians 6, sinabi dito ni Paul, Apostle Paul, ng paulit-ulit na maging steadfast and unmoving sa ating warfare, pakikipagdigma sa sanlibutan. Sabi sa Psalms 125 verse 1, Psalms 125 verse 1, basahin po natin. Sabihin na lang pong amen, kung nandyan kayo. Sabihin na po para tayo dito. Diyan na po ba? Diyan na po. Okay, Psalms 125 verse 1, okay? Ready, begin. They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed,
but abideth forever. So kung sino ang magtiwala, manampalataya sa ating Diyos Ama, shall be as Mount Zion, na hindi iaalis sa kanyang lugar, cannot be removed, but abideth forever. So, stabilizes, hindi magagalaw. So, 1 Corinthians 16:31, may verse 31 po ba sa 1 Corinthians 16? 1 Corinthians 16:31. Wala. Ayan, okay. Pampagising lang. Okay, 1 Corinthians 16:13. Okay? Basahin po natin yan. 1 Corinthians 16:13. Sabi dito, watch ye, steadfast in the faith, quit you like men, be strong. So, ano sabi? Stand fast in the faith. Tayo ay tumayo ng tuwid sa ating pananampalataya kay Kristo. Okay? So, faith stabilizes. Diba? Hindi ito makakapag-waver sa ating pananampalataya. Na although, pasukan ka ng iba't ibang, sabi dyan, ng ibang, sabi natin, denominasyon, ibang tao na hindi nananampalataya sa Diyos. Pero kung may faith tayo ay stabilize. Hindi tayo gagalaw, hindi tayo maiba. So, yan ang kailangan natin. Faith stabilizes. Number 4, faith strengthens. Okay? Sinong nakakaalam dyan? Na may verse na strengthen. Diba? Sabi? Ayan, tama. Philippians 4:13. Diba? Ano sabi dyan? I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kaya natin gawin ang lahat ng kaya natin gawin yung mga bagay sa tulong ni Kristo Jesus na makapag-strengthen sa atin. If we have faith in God, no task is hard. Diba? Although sabi, hindi lang puro tayo manampalataya na, may pananampalataya ako sa Diyos, na hindi ko na-aralin pa yung mga report ko sa mga boss ko, hindi ko na-aralin na, bahala na kasi may faith ako eh. Diba? Ano sabi? Faith without work is dead. So, kahit may pananampalataya tayo, syempre, kailangan natin parang, gawin ang ating makakaya. Diba? Gumawa tayo ng part natin. Diba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Yung kasabihan na gano'n. So, kagaya na, pag nagpo-basketball ka, varsity ka, sabi mo, may pananampalataya ako may tiwala ako, kaya namin mag-champion. Instead na nag-practice ka, kumain ka ng maraming pagkain, tapos within a 1 month, tumaba ka. O, syempre, hindi maano yun. So, kailangan ng work. Sabi sa Philippians 4:13. Number 5, lahat tayo magaling dito sa KFDC, tayo mga KFDC member. Faith sings. Magaling tayo umawit. Siyempre, ang puso natin, maawit. Okay. Maraming hardships sa buhay. Pero kung tayo may pananampalataya, may faith tayo sa Diyos, kakayanin pa rin natin kumanta at magbigay papuri sa Diyos. Diba? May time yan na pag,